Mga ate at kuya, i-share ko, isingit ko na lang sa live natin ngayon, yung nabanggit ko nung mga nakaraan na may ensaymada vlogger na nagparetoke. Okay, disclaimer, itong ensaymada vlogger ay friend ko. Sila yung mga vloggers na sobrang samba kay Hello Kitty. And syempre, samba na rin kay, sa gustong-gustong maging Prime Minister. Alalahanin lang po ninyo, mga ensaymada vloggers, comment-comment lang kayo para kung di ko mabasa, at least nakikita ha. Hulaan nyo rin kung sino yung tinutukoy ko. Baka napapanood nyo eh. For sure may nakakapanood dito. O hindi ko to binabatikos, pero well, saan galing yung pinangparitoke niya? At magastos yun mga ate at kuya ha. Malaki ang, ako nga, gusto ko nga magparitoke eh. Gusto ko dalawang ilong ko eh. Gusto ko yung labi ko mas makapal pa. Pwede ba yon? Kaya tatlong mata. Anyway, where was I? Yung mga ensaymada vloggers, huwag niyong kalilimutan na si VP Sara ay baka mahagip ng 'di ba ng mga ensaymada vloggers ang ating vlog. Si VP Sara ay running mate ni Hello Kitty. So bakit niyo inaaway si VP Sara, dinudurog niyo ang mga Duterte? Iisa na rin ang tono niyo katulad ng mga politikong gustong mabura sa mundo ang pamilya Duterte. Hindi niyo kaya yan kahit anong gawing paninira ninyo. Hindi niyo malalansi mga ensaymada. Well, maluloko niyo yung mga followers niyo. Marami namang followers sa mga ensaymada. In fact, may mga ensaymada vloggers po na hundreds of thousands yung kanilang followers, di ba? Lalagpasan pa nga ng iba si Taning eh. So, itong isang ensaymada vlogger, disclaimer, kaibigan ko to. Not necessarily close ko, pero hindi kami nagbabangayan nito. Kapareho kasi kaming supporter ni, 'di ba? Supporter naman kami ng Unity Team. Ako dati akong supporter ni Hello Kitty dahil nga supporter ako ng Unity Team, 'di ba? Kung tutuusin ako nga po ay miyembro ako ng mga Marcos loyalists, mga ate at kuya. Tingnan niyo yung aking nagrereklamo nga yung iba yung intro video ko ay may Solid Marcos. O yan, kita niyo yan? Solid Marcos Loyalist International. Hindi ko lang, may nagtatanong nga po yan mga ate at kuya kung bakit hindi ko pa binabago yan. Kasi wala pa akong time mag-shoot ng pang-intro ko. Hopefully sooner makapag-record na ako ng video na pamalit sa aking intro. And also matrabaho yan, syempre dapat meron ka ring tugtog, di ba? Wala naman akong composer, wala akong pambayad sa composer. But anyway, yan, kita nyo, nandun pa rin, hindi ko pa napapalitan. Dati po ako supporter ng mga Marcos. Well, supporter pa rin ako ng mga Marcos, pero hindi ni okay? Yung nanay nila na-appreciate ko ng sobra. Ngayon, ang mga vloggers na to, they stayed loyal to Hello Kitty. Ako, marami akong nahalata, maraming red flags, ang dami kong inignore, ang dami kong binalampas, ang daming question sa sarili ko na unti-unti naliwanagan na lang din ako. Katulad ng marami rin sa inyo, no, na dati rin marami tayong nabudol. Bumoto kayo 'di ba? Tapos ganito ang sistema. Kalat ang droga, ang taas ng krimen, mahal ang bilihin, hindi lumalaki ang sweldo, pahirap ang buhay. Okay? Tapos mahilig active sa travel, hindi active sa programa. Nasaan ang Build Better More? Ang tayo talaga kapalpakan mga ate at kuya. Nagbebenta ng mga private properties ng gobyerno. Ano ba yan? Ganito ba ang leadership ng tatay? Ay, kakaiba. Sino talaga ang nakaupo? Sino ang powerful? Sino ang nagmamando? So anyway, ang mga vloggers na ito, despite those difficulties na i-defend si Hello Kitty, defend pa rin ang defend. Hindi ko alam kung anong dahilan. Bulag ba sila sa mga red flags? Bulag ba sila sa bumalik tayo sa dati? Full 360, hindi lang full 180. Bumalik tayo sa panahon ng mga dilawan ngayon. In fact, mga dilawan ang appointed. Ang mga nakapalibot sa leader natin, thank you so much po, Mrs. Mommy, nakapalibot sa leader natin ay puro dilaw. Well, dilaw yung Lucifera. Sir Yong, thank you so much, Bongacious. So, itong ensaymada na ito, nagparetoke. Hindi halata, maganda ang gawa. Pero kilala ko siya
Matagal kong kilala. Ito ay naging mamaya yung clues. Ito ay, katulad ko rin mga ate at kuya na napilayan sa YouTube. Kaya hindi kami nagbabangayan kahit na siya ay, 'di ba, ensaymada or supporter pa rin ni Hello Kitty, hindi ko siya binibira. Hindi rin niya ako binibira. Pero grabe nito balahurain si Miss Marlica, si General Macana, tinatawag niyang gago, tanga, ganun, bobo. Mga ganun kasi mag-vlog yung mga ensaymada, no? Ad hominem talaga. Binibira nila yung itsura, yung 'di ba, yung pag-iisip, pero hindi nila binibira yung issue. Ganto kasabaw yung mga ensaymada mga ate at kuya. Ang binibira nila mga vloggers na kritiko, yung mga vloggers na bumatikos na, bumaliktad na, 'di ba? Katulad din ni Miss Marlica at tulad ko, even General Macanas, Bagong Lipunan, so on and so forth. Ang binibira nila kami, hindi nila pinopromote ang policy, 'di ba? Ba't hindi nila ipagmalaki yung Build Better More kung meron? Ba't hindi nila ipagmalaki yung mga ease of paying taxes kung maganda yan? 'Di ba? O ano pa ba yung mga programa? Hindi ba't hindi nila ipagmalaki yung Kadiwa na hanggang ngayon di pa rin ako nakakakita kahit isang Kadiwa store. Hindi nga mahirap ngang i-promote si Hello Kitty. That's why siguro gano'n na lang 'no, Marites type na lang din yung kanilang vlog kung tutuusin. Ang binibira na lang nila ay ang mga pumupuna na hindi lang daw nabigyan ng puwesto o di naman pala pinangarap ni Sas na magkapuwesto. Si Miss Maharlika di naman talaga magmamakaawa sa puwesto dahil green card holder, di ba? American citizen. Hindi niya i-give up yun para sa 6 years lang na puwesto. Di, uy, even kung ako magiging green card holder, no way. Di ba? So, nagparetoke itong ensaymada. Well, malaki yung channel niya sa akin. Nasa 50 plus yata. Siguro silipin ko ha. Para naman, hulaan nyo kung anong pinaretoke. Bibigyan ko kayo ng clue mamaya. Silipin ko lang. Naiba kasi ang itsura niya. Oh, she has, so yun na yung clue, babae. She has 55,000 followers. Sige nga kung mahulaan nyo. So malaki yung channel niya kumpara sa akin. Yung mga vlogs niya may iksi rin, so maganda yan. Yeah, trending yung mga videos niya, maraming views. Oh my God. Oo, trending ang mga videos niya, 35,000, like wala pang isang araw, 22,000 after a day. Trending ang mga videos niya, pero hindi malayong maungusan ko 'to. Kasi medyo mahahalata niyo naman talaga na mababaw lang mag-content, bati-batikos lang sa pumupuna, hindi pinopromote si Hello Kitty. Ngayon nagparitoke going back. Hindi Ate Delby. 50, malaking vlogger si Jam. Itong ensaymada medyo bagita, bago pa lang. So, nagparitoke, na iba itsura. Maganda ang gawa. Sa tingin ko, ang ginastos niya dito, 40 to 60,000 pesos. Ngayon, mukha namang kumikita yung kanyang channel kasi masipag mag-upload, maraming views. Pero I would say hindi sapat ang kinikita sa YouTube para makapagparitoke. Dahil kung sapat ito, baka Diyos ang Diyosa na Akems, ang ate at kuya. Baka kamukha ko na ngayon si Liza Soberano o si Kristen Hermosa or sino pa ba? Natalie Portman, mga ganan. Kung sapat yung kinikita ng vlogger na katulad namin. Sa ganito ka, like I have 38,000, she has 50,000, right? 50, 55? Okay. 55, magfi-56 na nga eh. So lumalaki, pero ang kita namin mga ate at kuya, hindi sapat para makapagparitoke. So saan galing? And bakit sila nabubulag-bulagan? Ganun ba sila kapurol? Na hindi nila halata yung mga incompetence, 'di ba, yung pagiging drawing ni Kuting, ni Hello Kitty, yung mga pinangako niya, na hindi niya sinusunod, nagpalit ng, 'di ba, sabi niya neutral siya, hindi siya kakampi sa kahit sino mang superpower. Humatching lang daw or bumahing lang daw ang China or anemika, talsik tayo, burado tayo sa mapa. Ngayon naman pro-anemika na ang hinayupak. So ang dami po talagang pangako na dinrowing, na budolero eh. Pero nagbubulag-bulagan. Marami na tayong narinig na may 30K na allowance yung, 'di ba? May pa 30K for ensaymada.
gano'n. 'Di ba may budget. May mga ensaymada nga nakakapag-travel, eh, 'di ba, na nakapunta ng Leyte, sama-sama sila doon sa teritoryo ni Donald Duck. Ito nakapagparitoke, ang ganda ng gawa. Okay, clue, isa sa 7 butas ang pinaritoke. Maganda ang gawa. Oh, sige nga, kung mahulaan nyo. Ay! Huwag kayong ganyan! Huwag kayong ganyan! May nakita akong tamang sagot. Ngayon, ang hugis ngayon ng pinaritoke niya ay Malacupid's bow. Yan. Maganda. Malakurian yung hugis ng pinaritoke niya. Pero dati, hindi ko ipagpapalit ang aking asset na ito sa asset niya. Pareho kami ng parte ng mukha na ito. Pero mas kaya-aya naman yung sa akin. Yung kanya, busarga talaga. Busarga. Hindi po ilong, mga ate at kuya, ang pinaritoke. Ang kanya ay parang nakagat ng bubuyog. Busarga nga eh. Well, ang ilong yata busarga, pero hindi ilong ang pinagawa. Grabe naman yung dudes. Isa sa 7 butas ng mukha or ulo, hindi sa baba. Yung itaas. Yung itaas na kipay ang pinaritoke. Again, wala po akong dito, hindi ko binabatikos yung pagpapaganda niya. Maganda yung gawa sa kanya eh. Pero ang pangit pala din tingnan. Hindi maganda. Parang hindi magandang halikan. Halikan. Oo. Naiba talaga. Although maganda yung gawa sa kanya, hindi natural. Yung pinagawa niya actually, gym ko rin yan dati. Pero kita naman ang ngipin mo pagka nakaganon ang hugis. Pina-reduce niya kasi ang kapal naman talaga. Ang kapal. Ang kapal. Yung taas lang yung pinabago. Yung itaas lang na banda. Yung ibaba, same thing. Oo. Kasi yun eh, uso, yung ganong shape. My friend naman tayo. Ay, baka talagang masipag ka. Baka naman kita mo yan sa YouTube kaya ka nakapagpaganyan. Siguro nako-conscious din siya mga ate at kuya kasi busargang-busarga. You know what mga ate at kuya, isa yan sa insecurities ko nung ako ay lumalaki. Bakit ang kapal ng ganito ko? Kailangan ko yata ng dahot talaga dahot maliit lang talaga para wanggang-wangga. Pero when I grew up, nung nauso na si Angelina Jolie, si Angelina Jolie, di ba? What? Yan na ba yung standard ng beauty ngayon? Apakakapal ah. Parang ng negra. Okay. So, uso na ba ito? Ay siya, huwag ko nang baguhin. So, hindi ko na pinabago yung sa akin kasi parang bagay naman daw. Actually, yung ibang Becky, pag tinitingnan nila ang aking kipay labong sa taas, kapag tinitingnan nila yung aking kipay labong sa taas, o ang kipay ko sa taas, ang ibang Becky sabi, gawa yan no, gawa yan no. Bakit? Hawakan mo pa ang kipay ko sa taas. Hawakan mo pa kung gawa. So, kasi proportionate naman sa mukha ko, mga ate at kuya. So, okay lang naman pala. Okay naman pala. In fact, kapag hindi ko pinapupula ang aking kipay, hindi halata na makapal ang aking kipay sa taas. Aba, itong vlogger, at saka mga ate at kuya ha, medyo nakakatakot. Among the parts of your, face na ipapagawa, ito yung medyo mas delikado. Kasi ginagamit mo to araw-araw, 'di ba? Sinusungal-ngalan mo ito ng kung ano man. Malay mo ma-infect. Right? Katakot. Lagi itong basa. Ang kipay na ito ay laging basa. So,
Actually, mga ko nauungusan ako ng vlogger na 'to. Mabilis siyang magpalaki ng kanyang channel, kasi mahaba nga yung content ko, siya laging maiksi lang, 10 minutes, ganyan, 20 minutes, less than. So, mas mabilis mag-grow yung channel niya. Sabi niya sa akin before, idol niya ako, kaya siya nag-vlog, parang gano'n. And naungusan niya ako, umabot yata siya ng 100,000 yung channel niya dati na-strike. Alam niyo na-strike siya dahil lang kay Lauren Lee. Kilala niyo si Lauren Lee? Senadora ito, na nung binatikos namin yung mga vloggers at pinangalanan, na-strike ang mga YouTube channel namin, lalo na nila, itong isa sa Ensaymada. Si Lauren Lee ay, di ba, nagpahayag na siya ay pro makakaliwa. Lahat ng nag-react na vloggers sa sinabi ni Lauren Lee na pro makakaliwa siya or pro Joma seasoning, stricken. They were struck on YouTube. Bura. Ako, demonetized lang naalisan ng ads, naalisan ng kita. Sila bura. Ako naman po, kaya na-take down yung Maui Spencer dahil lang sa pagbablog ko sa tatay ni Doc Yumol na tinegi bumbum sa Sulu, di ba? Sulu ba yun? O, sila, burado talaga. So, pareho kami ng sakit na naramdaman during the first year of Hello Kitty. Ako, naalisan ng kita, sila burado. Kaya kami naging magkakalapit. Kaya hindi kami nagbabatikusan despite na sila pro pa rin, ako anti na. And anyways, subtle naman ako sa pagbatikos kay Hello Kitty di ba? So yun. Well, sana all may pamparitoke. Nakapikloy ngayon parang ganda. Maganda. Hoy, baka mapanood mo to, Sisterhood. Maganda. Magkano ginastos mo dyan? 40K? 60K? Hindi mura yan. Plus maganda ang gawa, hindi tabingi, na-achieve mo. And mas maganda nga naman, di hamak yung kipaylabong mo ngayon kaysa sa kipaylabong mo noon. Hulaan nyo kung sino ito. Initials? Michael Ma. Yung apelyido ni Michael Ma, ang kanyang initials. Pa-comment nga po sa comment section kung sino ito at mag-like and subscribe din po kayo.